Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang audio recording ng di umano'y planong pagkitil sa buhay ni Vice President Sara Duterte ang inilabas at may mga aligasyon ng mga kilalang personalidad sa gobyerno tulad ni House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez at President Cuting ng Norte Jr. ay konektado dito. Ang mga reaksyon ng mga otoridad at ng mga opisyal ng gobyerno, alamin natin sa mga detalye ng balitang ito. Ang isang controversial na audio recording ay ibinunyag ng isang hindi pinangalanang source na sinasabing naglalaman ng mga plano laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga eksperto sa audio analyst, tunay nga na ang boses ng mga taong naririnig sa recording. Ngunit hanggang ngayon, wala pang formal na pahayag mula sa mga nabanggit na tao. Sa recording, may mga pahiwatig na may mga mataas na opisyal ng gobyerno na nasangkot sa mga pag-uusap na may kinalaman sa isang malupit na plano laban sa buhay ni VP Sara. Ayon sa witness, makikita natin si VP Sara ay may mga kalaban na dapat ayusin. Hindi natin pwedeng hayaan na siya ay maging hadlang sa ating mga plano. Ipinagbigay alam ng ilang mga analis na tila may mga hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga nasa posisyon sa gobyerno at isang dahilan umano na sa naturang pagsasabuatan ay ang lumalaking impluensya ni VP Sara sa mga isyu ng pamahalaan. Subalit ang pangalan ni House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez at President Cuting ng Norte Jr. ay lumutang sa mga usap-usapan na nagbigay ng takot at pangamba sa mga taga-subaybay ng mga pangyayari sa politika. Samantala, nagbigay na ng reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez, wala siyang kinalaman at itinanggi niya ang mga aligasyong ito. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Romualdez na ang mga isyong ito ay wala sa kanyang mga prioridad at nagsasagawa na siya ng hakbang upang linawin ang kanyang posisyon. Pumalag din si President Cuting ng Norte Jr. at itinuturing niyang itong isang malisosyong paninirang puri laban sa administrasyon. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hingil sa mga aligasyong ito. Bagamat wala pang formal na pahayag na inilabas hingil sa seguridad ng Vice President, inatasan na ang mga otoridad na tiyakin ang kanyang kaligtasan at seguridad. Ang buong bansa ay nakatingin sa mga susunod na hakbang na gagawin ng gobyerno upang linawin ang isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. AM, tulog na ako. Sinandan ako ng media advisory, VP Sara Duterte, via Zoom, November 22, 2024, 6 p.m. So, alas 3 yun ng hapon, ng madaling araw dito. Yeah, alas 3 ng madaling araw dito sa akin. So, naborlog na ako, napagod ang lola ninyo. So, ayan, meeting code, 8 blah blah blah, password da. So, ayan. So, sayang I missed it. I just woke up po. So, yun. So, anyway, pinakinggan ko muna bago tayo magkuda dito. Doon sa interview na ito, media advisory or media and blogger advisory, sayang pagkakataon na sana ng ating alindog na magtanong for the first time sa ating Vice President, but it's okay. At least naman, nakapagbigay ng mensahe ang ating Vice President na kung saan ikinuwento niya kung anong klaseng pagigipit ni Martin Romualdez, ni Lisa Tanas, at si Bangal Jr. Tandaan niyo sa vlog na ito, lagi yung tatlong ugok na yan, okay, kasama ng kanilang mga grupo ng mga sindikato, lagi yan dito, hindi yan mawawala sa ating vlog. So ipinaliwanag ni Inday Sara na nag-request siya na kung pwedeng payagan siya na samahan si Attorney Zuleika Lopez. Alright. Sabi niya nga dito, ito, dated November 21, which is kahapon din sa Pilipinas. Ito yung nakita niyo naman na siguro, babasahin ko na lang. Committee on Good Government and Public Accountability, November 21. Dear Vice, hindi, ano pala yan, sagot pala nila yan. Okay. Sabi niya, sabi ni Inday, Dear Representative Chua, I write a response, no, not this one, ito. Okay. Sabi niya, asan yan? Sulat ni Inday. Wait, ito pala. Here. Okay, Dear Representative Chua, I am writing to formally request
and I be allowed to stay with Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary and Chief of Staff of the Office of the Vice President, who is presently detained at the House of Representatives for the whole duration of her detention. For humanitarian reasons, I request for consideration of her situation given the following circumstances. Number one, sabi ni Inday dito, grabe ka, alam mo, bago ko to basahin yung request ni Inday Sara, nung pinapanood ko yung part, dahil hindi ko naman napanood yung 10 hours na kasinungalingan, kadyutahan ng Huwad Committee na yon, kung paano nila subukang pahiyain, pero sila pa rin ang namumukhang mga bobo doon sa hearing na yon. Nakikita ko na si Attorney Lopez, pumipikit siya ganon. So I know, parang sabi ko, parang pagod. The fact na kagagaling nga lang niya sa abroad, di ba? Dinalaw yung kanyang tiyay, nakapikit. Alam ko na pagod. Kasi di ba ako, nakikita ninyo, pag ako pagod dito, pag may mga in-interview dito, hindi mo talaga mapipigilan na pumupungay ang iyong mga mata. Talagang, gaganon ka. But anyway, or even sa pag-vlog, di ba? You're just trying na mapag-usapan yung issue na yon. So makikita mo yung tiredness kay Attorney Zuleika Lopez. Kaya sabi ni Inday dito, number one reason, kaya niya nire-request na samahan niya ang kanyang Chief of Staff na kumari pala niya, ninang ng kanyang anak. Alright? Sabi niya, as you may have already noticed during her appearance in the committee hearing yesterday, she has persistent and chronic back problem that often further results in migraines. Okay. Number two, she has expressed since yesterday that she is nauseous and lightheaded. Okay. Number three, she has little sleep because of fears of her security and safety. Number five, she is still experiencing fatigue due to jet lag and sadness about the condition of her aunt. Number six, she has requested me to join so she may have peace of mind and get adequate rest. Okay? So, yung mga humanitarian reasons na hiningi niya. Samantala, ang sagot naman itong Julul, na itong si Joel Chua, magkakasabot kasi ito. At itong mga asong ulol talaga to ng mga bangag sa Malacanang at ni Romualdez. Okay, sabi niya, I have received your request to accompany your Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, for the whole duration of her detention for humanitarian reasons. Inasmuch as his humble representation, I would like to accommodate your request, but we are constrained, okay, to abide by the guidelines of the Office of the Sergeant at Arms, or OSAA. Per the guidelines, the facility is for detainees and the committee has not ordered for your detention. However, you may visit her during the period allowed under the OSA guidelines. Okay. Sinagot uli ni Inday Sara yan. Sabi ni Inday, I write in response to reply to my request to accompany Attorney Zuleika Lopez for the whole duration of her detention at the House of Representatives. I would like to inform you in advance that I intend to visit Attorney Lopez daily for the full period of her detention with the bounds of the guidelines pertaining to persons under custody of the Office of the Sergeant at Arms. So pinapaalam ni Inday na, mag-stay siya doon everyday hanggat nandoon detene si Attorney Lopez. And now, sumulat din si Congressman or si Representative Pulong Duterte, which is, di ba, nasabi ko sa inyo kanina na kagabi si Inday ay nagstay sa kanyang opisina. So ito na nga, true enough, nakita na natin ang dokumento, sabi niya, ito November 22, ang date nito sa usulat na ito papunta kay Chua at isinulat ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, this representation is writing to respectfully inform you that I have given my sister, Vice President Sara Duterte, for unconditional permission to stay indefinitely in my office to discharge her day-to-day duties. The Vice President's stays will also correspond to her visits to USEC Zuleika Lopez and other OVP personnel who are currently detained under the custody of the Congress Office of the Sergeant at Arms in the Legislative
security building of the House of Representatives. I guarantee that no illegal acts or unlawful activities shall be committed by the Vice President, her security, and other personnel during her stay. Okay. So, yung nagchika boom boom sa atin ng mga insider ay talagang totoong yun na nga, pinatayan ng kuryente si Inday Sara dahil dun sa kanyang 1 hour, more than an hour media advisory or press briefing, press blogger briefing few hours ago, ay sinabi niya doon na, okay, sinabi niya doon, mga kababayan, na siya nga ay yung security doon, okay, ay pinatayan siya, ay hindi, kinakausap siya na papatay na daw nila yung ilaw kasi gusto nilang ang kuryente, kasi gusto nilang ganun daw yun yung ginagawa sa Congress para makatipid. Di ba? Kaya ang sagot ni Inday, patayin nyo na rin yung tubig. Di ba? Putulin nyo na rin yung tubig. Iba din talaga to si Vice President. Putulin nyo na rin, sir, yung tubig. I wish I can be like her, no? Na ang lakas mang asar. You know? Very sensible at very napaka punong-puno ng sense of humor, smart, everything, you know? Akala mo talagang lumanay, pero talagang tagos sa buto yung kanyang hindi yun pang-aasar actually, pang-supla sa mga buwaka ng Genemes. Really? Papatayin ang kuryente, jutang, alam nyo mga palangga, okay, dun sa mga hindi nagmumura, i-mute nyo na lang yung bunganga ko kapag nagmura na ako. Kasi yung mura ko, hindi ko naman yan ginagawa sa daily life ko na dito sa loob ng bahay na yung mga kaibigan or family. Hindi ako nagmumura sa daily life, daily dealings ng buhay ko. Kaya yung mga putang ina na mga buwaka ng ina, dito lang yan kasi deserve yan ng mga politiko. Kung pwede nga nang gumon ko sila tanan, alam mo yun, kung pwede ko nga lang lunukin sila lahat, okay? At isuka ko sila after, I will do it. Diba? Kasi sobra yung pambababoy nila. Itong mga sinasabi ng papatay nila, ang Vice President ng kuryente, sinabi ko na kanina, ito ay what? Ito ay political harassment. Kasi yung hayop na Martin na yan, nabanggitin kanina ni Inday na bakit siya makikinig sa isang Martin Romualdez. Sa mga dinadakdak ni Martin Romualdez, no, dapat mandingi, magkapunta na lang dyan sa Kongreso, magpaliwanag. Tangina, yung hayop na Romualdez na yan, nabanggit na nga ni Inday, na dito, nailagay na yan sa Korte ng Amerika na tumanggap sa dokumento, hindi sa dokumento, sa Korte ng Delaware Court na siya ay sangkot o tumanggap ng multi-million dollars na bayad sa kanya suhol sa paggamit, pang-aabuso ng kapangyarihan para gipitin ang Okada, Manila. Pero hindi yan ang topic natin dahil nabanggit lang ni Inday yung bribery. Ngayon, mga kababayan, hindi pagtitipid, panghaharas, pangtatraidor, pangtataksil, pangbubuska, pangjutang ginina ang ginagawa ng tambaluslos na yan at ang gobyerno di bangag. Kaya nga sabi ni Inday, during that media briefing, okay, or press conference, Zoom press conference, mga kababayan, ang sabi niya, sir, sige, okay lang, patay nyo lang din yung tubig. Yun na, parang ganun yung konteksto, basta lang meron kaming sasaksakan ng like charging station, something. Tipid! Pero mga hayop kayo, yung pera ng bayan, binibili nyo lahat, ng babae, luxury items, bahay, pulburon, lahat, hinahakot nyo, tangina marunong pa kayo magtipid-tipid sa ilaw, pero yung kinakawat yung mga animal kayo. Oh, ngayon, tanongin yung mga holy dito. Yung mga holy na mga ayaw makinig ng mura, just get out. Okay, may nakarating lang kasi sa akin. Anyway, may nakarating lang kasi sa akin, chuchu-chuchu. Okay, wag na lang. Okay. Diba? Nanonood ka pala, nasasaktan ka sa mura ko. Bakit ka pa nakikinig sa akin? Nasasaktan ka kasi nagnanakaw ka rin.
Dahil nasasaktan lang naman sa mura ko yung mga kawatan. Yung mga nasa gobyernong makawat. Masasaktan ka ba sa akin kung hindi ka nagnakaw? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagmumura sa buhay ko everyday na nagkipagsayahan ako sa kaibigan ko o sa family ko. Nagmumura lang ako dito sa screen na ito para tumagos. Tumagos siya sa putang inang Romualdez na yan. Nandiyan tumagos yan sa giti ni Lisa. Yan tumagos sa ilong ni Bangag na laging sumisingot. Kaya ako nagmumura. O yung mga Ilonggo dyan, hindi kami nagmumura ng putang ina. Iho di puta lang. 'Di ba? Hindi kami sina Antigo sa mga jutang gin na sa Maynila. Hindi kami ganyan. Okay? But anyway, mga kababayan. Alright. Nakakagalit. Okay? Dahil nga sabi nga ni Inday doon kanina, alam mo, cool na cool. Parang I wish, no? Paano ba maging Inday? Pero anyway lang, stay calm, cool. Iba-iba naman tayo ng personality eh. Pero nakikita mo yung firmness, yung tapang ng isang, Vice President si Inday. Kaya hindi siya talaga pwede maging hindi naman siya pwede, di ba? At ang nakakatuwa pala doon bago ko makalimutan, during that meeting na yon, Zoom meeting na yon, loko din talaga to si Inday na parang sinabi niya na doon sa isang reporter na nagtanong parang baka sa Monday ako na yung ako sabi niya kay Martin, baka ako na yung maging ako na yung vice president, parang siya na yung speaker doon. Wala parang ang konteksto, wala nang babalikan si Martin Romualdez doon sa House of Representatives. Okay? Si Inday na yung maging speaker. Why not? Yung mga jokes, yung mga sense of humor, very smart na, pang inis ni Inday kay Tambaluslos. Ngayon, mga kababayan, sinabi ni Inday na, yun na nga, okay. So far, okay naman na nasa high spirit naman si Attorney Zulaika. At she's well so far. But of course, syempre, na doon ka sa isang detention center. Pero happy naman siya for sure kasi doon si Inday Sara, di ba? Magkakumari sila. Pagtsikahan nyo na lang dyan si Tambaluslos kung paano mag-ika-ika. Tapos si Lisa Tanas. Parang penguin ng butang ina. Anyway, kaya di ba nangako si Inday na nasasamahan niya naman talaga yung kanyang mga staff just in case na sila ay contempt o ma-detain kasi yun naman talaga ang plano nila. Pinaliwanag ni Inday na yung mga ginawa nila talaga, yung mga rules na sinasabi nila, pumunta lang, hindi na sabi ni Martin Romualdez at yung mga buwaka ng inang Huadcom na yan, dito kasi siya pumunta. May panahon pala siya dyan sa kay Attorney Zulaika. Pero wala siyang panahon sa Huad Committee na yan. Naipaliwanag niya na kaya hindi siya pumupunta kasi nasagot naman niya yung dapat nasagot. At yung mga rules ng mga jutang genimes na Huad Committee ay mga unconstitutional rules. Huwag niyong kakalimutan na si Inday Sara ay isang abogada. Yung mga nasa Huadcom, dating Bold Star, dating mga convicted katulad ni Castro na ng dukot, ng abduct ng mga kabataang IPs, 'di ba? Alam niyo na 'yan. Kaya nga convicted 'yan. At sino pa? Dating mga rebelding komunista, dating Alex Abongkayo Brigade. Actually, mga bobo yung mga yun. Kayo, mga kongresista kayo, kaya kung lubion na yung mga ano nyo eh. Lubion ko yung mga kajotahan nyo. But anyway, mga kababayan, yun ang sabi ni Inday Sara, bakit ako sasagot sa isang speaker na na-implicate sa bribery at recorded nga sa korte? Bakit daw siya sasagot sa isang miyembro ng convicted, katulad nga ni Castro, di ba, ng child abuse? Bakit siya sasagot sa miyembro, hindi lang niya pinangalanan, miyembro ng Huad Committee na may utang na 9 million pesos sa law firm ng kanyang asawa? Tinext ko yung aking baka natulog na si Palanga. Tingnan natin, tinatanong ko kung kung sino ba yon. May guess ba kayo? O baka na-late na ako, pinangalanan na ba? Tingnan natin, may tinext tayong mahalagang wala pa siyang sagot.
Okay, wala pa siyang sagot. Kinonfirm ko kasi kung sino yung ano kung sino yung, what do you call it, ang may utang. Yun nga, sabi ni Inday, bakit siya sasagot sa katulad ni Tambaluslos na ginagamit ang ayuda sa vote buying. Okay, sa pamamagitan ng AKAP, TUPAD, AIX, at kung ano-ano pa mga kadyutahan na ginagastos nila na multi-billion pesos na pera ng bayan na supposedly mapupunta sa mga livelihood programs, pero ang mga ginagawa nila, nagmumoltor ang mga hindi punggol para ipamigay, ipamudmod ang pera sa mga taong bayan na hindi naman, hindi naman, I mean, lahat tayo kailangan ng cash. Kahit ako, may bigyan ako ng 5,000, kahit 20 dolyares nga lang ibigay sa'yo, di ba? Yung feeling na binigyan ka, that's good. Pero, ang mga nasa gobyerno, kaya nga may institusyon isaalang-alang mo ang mga pondo kung saan magbebenepisyo ang pangkaramihan. Hindi lang yung isang grupo, isang barangay, 2 barangay, 3 barangay, kasi distrito mo yon kasi gusto mong manalo sa eleksyon. Yaan yung konteksto ng pinag-uusapan at sinasabi ni Inday Sara. Kaya sabi nitong Tambaluslos na do, di dapat lang siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika, bulol pa. Ganito talaga yung pamilya ng mga bangaga, no? Diba? Mga pitla, malang utak, nag-aral pa daw sa tanyag ng... At saan ba nag-aral yung hayop na yan? Hindi ka makabuo ng isang matinong sentence. Lagi nakaganon ang dila. Baka lagi nakasubo ng pulburon. I don't know. Sinisingot pala yung pulburon. Okay, kaya ang sagot ni Inday dyan, kilala ko siya as Martin Romualdez. But I did not vote for him for congressman. Ang ibig sabihin, kung siya ay taga Leyte, 'di ba? Yan ang sabi ni Inday doon, taga Leyte. Bakit daw niya papakinggan si Romualdez? Kasi kilala niya as Martin Romualdez. Sabi ni Inday, I did not vote for him for congressman and speaker. Huwag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. Truly. 'Di ba? Ang hilig-hilig nilang ganun 'di ba? Yung mga kongresista, gusto nilang utusan ka kung anong gusto nilang makinig. Gusto nilang marinig diyan sa Congress, sa House of Representatives na yan. 'Di ba? Kasi mga bugo nga. Mga mango. Bugo, mango. Mabaho ang joto. Sorry palang natakpan nyo na lang ang ears nyo. Okay? Ay, nako, giatay. So, ngayon, ang sabi pa ni Inday Sara doon sa kanilang Senate hearing, yun nga, bakit siya makikinig sa mga julol na ito? Ako lang nagsabi noon, yung sinabi. Basta pag mga word na ayaw pakinggan ng mga jotang ginimes, akin yun, ha? Alright. Ay, nako. Gusto ko malaman kaninong 9 million? Kanino kaya? Si Suarez kaya may utang sa kanya? Madam Maharlika, good news galing sa vlog ni General Meltran. TV galit na galit sa ginawa nila kay VP. Maganda na tayo sa EDSA kasi darating na ang 75th o 75 Infantry Battalion. Alright? I hope, yun ang sabi ko, mag-speak up day na kayo Ano pa gano'n ang ginahulat nyo? Although siling ni Inday, mag-focus na lang kayo. Wag may mga gustong mag-bisita sa kanya doon, mga kaibigan at ibang mga politiko. Ang siling ni Inday, hindi na, wag na kayo pumunta kasi ganyan, weekend and pagtrabaho na lang kayo dahil mas importante yung inyong trabaho. Nakikailangan yung kumita ng pera. Totoo naman yun. Okay, totoo naman yung sinabi ni Inday. Concerned siya dito sa mga taong ito. But I think you're right, Mr. Latigo TV. Pakilatigo mo nga sila pala. Regaluhan kita ng latigo. Ano mong gusto mong kulay ng latigo? Yung may ahas? Ganun ang putang yan. Anyway, mga kabalangga. Kaya sinasabi ni Inday, I will not answer to members of the House of Representatives. Okay? Kasi nga, paulit-ulit pa lang, hindi pa nga si Inday nagre-resign. Alam nyo na to Dahil sa ating mga puting ahas, di ba? Sabi ko nga, November, bago exact statement, August pa lang, nagsasalta na tayo ng 2022. Andun pa si Inday. Ang sabi nga natin doon, Inday, saan lang ka magsasalta, Inday? Di ba? Nagagalit pa kayo. Ismali ka si Inday, ganun. Nandyan pa kay Bangag. Kailan ba magsasalta yan? Binubudol na tayo. Lahat nangyari. Ano sabi ng puting ahas sa inyo? November 18 of 2023,
Ang sabi ng puting ahas, Maharlika, iyaw-yaw mo nga dyan sa mga buwaka ng inang yan. Nagigipit din si Inday, si Pastor, si Pangulong Duterte, at lahat ng mga vloggers. Nagkamali ba tayo? Ha? Nagkamali ba si puting ahas? Ako lang naman, para lang naman akong speaker or megaphone ng mga puting ahas. Now, kaya sabi ni Inday dito, bakit nasasagutin yan? Yung mga hinayupak na yan, basta yung hinayupak, hindi na sinabi yun yung mga words na malupit, akin yun. Sabi ni Inday, ang vote buying, sabi niya ngayon, nakatago sa pangalang ayuda, nakatago sa pangalang AX, nakatago sa pangalang AKAP, nakatago siya sa pangalang tupad. Exactly. Saan ka nakakakita? Kakaklik ko, kaka-check ko lang kay Bangag Jr. Saan ka kakakita ng presidenteng Bangag? Na laging may bit-bit na DSW, di ba? Picture na France, gaganon aabot, ganyan-ganyan. Ano kayo di putahan, inaabi? Saan ka nakakita ng presidente? Everyday, nagpapapicture na nag-aabot ng food pack. That's kachipan. Kachipan. Hindi ganyan ang pagtulong. Pakitang tao yan kung gusto mong tulungan ang buong sangkatauhan sa iyong nasasakupan, bigyan mo ng trabaho, bigyan mo ng binihi ang mga farmers, bigyan mo ng healthcare, bigyan mo ng education, bigyan mo ng tamang what do you call it, mga programa. Ang taong bayan, ang mga kabataan, dahil sila ang pag-asa ng bayan, chuchu para sa pagdating ng panahon, kapag sila habang lumalaki, nahuhubog sila dahil na nutrisyonan ang kanilang mga utok. Paano tayo magkaroon ng matatinong leader kung hindi na ninutrisyonan ang kanilang mga utak? Bangag, ang nagagawa, yung tig-100, magkano na ngayon ang pakete ng isang, ano ba yan, yung isang pudpud na pulburon na sinisinghot-singhot yan o sinusunog-sunog sa foil. Sabi nga ni Kati Binag, nagkakaubusan na rin ng foil sa tindahan. Totoo ba? Sabi ni Inday, isa lang naman, may nagtanong kasi sa kanya doon Basta nabanggit ka doon, isa lang naman ang gustong gumurgur sa akin. Ang jumatay sa kanya. Sabi niya, si Martin Romualdez. Hindi ba ako nagkakamali sa inyo? Kung kayang gurgurin, bakit pa gusto nilang gurgurin si Inday Sara? Siya. Ngayon pa lang, pag nagkaroon ng eleksyon, sa presidente, panalo na si Inday. Napatunayan naman during the election, siya ang may pinaka-highest votes. Kung kaya nila mag-hire ng assassins, yung tanginang bangag na yan, to target me, kayo dyan. Nagpadala ng assassin dito yung mga putang ina mga bangag na yan to target my head. Kaso lang, nag-recruit din ako ng 6 na assassin. No, joke na. I don't have that money. Diba? Nag-recruit ako ng mga 6 na mga baklush para akitin ang mga assassins. Kayo mga assassins kayo. Meron ako 6 na baklush. Okay, tig-2 kayong baklush. Tignan ko lang kung kayanin nyo yan. Anyway, palangga. Kaya sabi ni Inday, isa lang ang gustong gumurgur sa akin.